Alright, merong nagre-request na magbigay daw ako ng pahayag kay Robin Padilla. Marami silang mga batrip na batrip ang mga tao. Ito ba daw si Robin Padilla ay perhisyo o toxic talaga sa bansa? Grabe talaga ito eh. Lagi nang-aagaw ng eksena na wala namang pakinabang. At actually ay perhisyo daw. Dahil instead na yung mga programa ng mga Marcos, yung mga positive way na pangkabuhayan at mabigyan ng atensyon, at yung ibang mga corrupt ay mapagtrabahuha, ma-expose, ay nawawala dahil nga sa pag-eksena lagi nitong si Robin Padilla na wala namang kakwenta-kwenta at nakakainit daw lang ng ulo at nonsense pa. At anyway, so let's break it down, okay? So lately kasi ay merong issue na itong si Robin Padilla ay siya pa mismo ang didebate itong mga matatalinong professor sa UP dahil obviously na pro-China siya ang lumalabas. Yun ang impression ng mga tao. Dahil yun ang kanyang kasing poon, at tinutukoy nilang poon niya itong si former President Digong. So kahit na i-deny niya, ay hindi niya maluloko mga tao kung anong sabihin ng kanyang poon, ay yun ang gagawin ni Robin Padilla. Yung mga nakaraan ng mga kabisitang ginawa niya ay hindi muna natin pag-uusapan. It's past. At nagbigay naman tayo ng positive statement sa ating sarili na huwag kayong masurprise, marami pang kabisitang darating. Dahil lang si Robin Padilla. Pero instead na mapag-usapan yung mga ibang mga mahalagang bagay, eksena to yung mga dances na magpapainit ng ulo, para yun ang wag dadog. Yun ang redirection. Okay? So, pag nadidihado ang China, ay talagang kukwestiyonin ng Amerika. So, alright, let's break it down. Okay, lately merong mainit na issue dito sa West Philippine Sea at pumapel na naman si Mr. Jetski. Ano siya? Siguro tinawagan siya ng kanyang poon at didihado dahil pumapel siya na bakit daw ang Amerika, actually kinu-question niya yung Coast Guard eh. Dati naman daw na kaya-kaya nila. Kaya ang daming kamot sa ulo nung kayang-kaya. Ilang beses na tayo binubuli ng China. And then, para daw yung Amerika daw hindi natin kailangan. Ang daming yung mga binabati ko siya ng mga netizen. Robin, huwag kang hypocrite. Ang iyong pamilya ay nasa Amerika. Ganyan. Bumabanggit pa siya ng wag dadog na actually siya ang wag dadog siya ang nagtatahol doon nung madidihado yung kanyang poon. Dahil nga ang nawalan tayo ng yung kapabayaan natin nung panahon ng Duterte ay talagang ang China ay patuloy ang panggigipit sa Pilipinas. So it's not gonna make sense, okay? At saka itong like what I said, itong pang-interrupt ni Robin Padilla sa mga instead na maraming mga corruption, kaliwat kanan ay hindi na ma-expose, okay, ng social media dahil nangaagaw siya ang wag dadog, siya ang redirect. So talagang toxic na tao itong si Robin Padilla. So ngayon kawawa din naman mga Pilipino dahil bumabalik sa kanila, kayo mga bobotante, yun ang nangyayari. Pero ako po ay meron paliwanag doon sa isa kong vlog na dahil nga itong lately ay maraming iskandalo doon sa SD card na tinatawag, so hindi natin alam kung sino nga legit na nanalo talaga. Alright, is I'm gonna express myself na during election ay ako'y nangungulekta ng data at sinusurvey ko yan. So alam natin na merong balikan natin to alam natin na merong mind condition di ba? Yung inilabas sa survey na number 1 si Robin Padilla sa survey, marami nagalit at pero ang aking impression diyan ay kaya nilalagay si Robin Padilla sa unahan para ang mga tao ay tinatrato ng mga hindi advanced citizen, mga bobotante.
Parang ganun eh. Parang inaki sa mga Pilipino na bobotante, mananalo ito dahil bobo ang mga Pilipino. At kung itong halimbawa ito sina Estrada, sina Jinggoy, at kasali na to sa package deal, ay ano to, hindi na to kukwestiyonin dahil kung si Robin Padilla nga nanalo eh. Okay lang eh, bobotante na eh, mga bobo ng mga Pilipino eh. So, yun ang aking insight, okay? So, hindi natin alam, dahil nga kung hindi lumabas itong iskandalo sa SD card, ay hindi ko ipipilit itong aking, insight, itong aking opinion. Pero isang opinion lang po yun sa akin. Pero, at meron ako mga data na kinuha na parang pwede natin patunayan na palpak talaga yung eleksyon at hindi talaga totoo. Okay? Again, uulitin ko to ha. Uulitin ko to. Isisingit ko uli. Lagi ko to sinisingit sa vlog ko. Nakikita nyo naman na 3 ang hatian ng akala ko tigta 30% magandang labanan. Okay? Magbigay kayo ng 3 grupo na kaya nilang talagang pagsikipin ang karsada. 3 grupo lang yan. Okay? Okay, ito masasabi sa inyo. Si Senador Pacquiao at saka si Senator Lacson ay hindi kaya mag-rally at kumuha ng ganun kadaming mga taong magpa-participate. Okay? So, 3 grupo lang yan. Itong pula, itong pink, at saka isang blue. Okay? Itong pink ay meron yang 16 million. Dapat madagdagan yan. Dahil after 6 years, nadagdagan ng mga maraming bata, maraming botante dapat doon. So, hindi pwedeng dayain yan na bababa ng 16 million. Kaya yun ang binigay sa kanila ng SD card. At magtataka kayo dito kayo sa grupo ng blue. Isko Moreno. Okay? Sabi nila, pagka daw nakuha mo ang boto ng mahirap, ay panalo ka na. Kung makikita ninyo, hindi to katulad ng pula na naghahakot pa para dumami. Ang blue ay nagkukusa silang dumating doon. Napakarami na mahirap. Mindanao, Bisaya at saka Luzon ay napakarami ng blue. Ngayon, magtataka kayo, bakit mas marami ang boto ng Pacquiao at saka ni Lacson kaysa grupo ng mga blue? So, doon pa lang mystery solved. Saan ang galing yung 20 million na boto? Yun na yun. Mystery solved. Okay? So, kung kasi nga ito nangyari napredict natin to from the past. After 1 year, marami mga hindi magiging happy na hindi na bigyan ng pwesto katulad ni Maharlika. Maraming mga yung hindi nakaka-cash out, hindi nakaka-cash out, so they will sing a song. Okay, may mga inggitan yan at sinasabi na ngayon. Okay, so etong lately si Glenn Chong, Congressman na Glenn Chong, meron siyang pahayag na etong si First Lady ay nakipag-usap sa Starmatic. So, yun? Labag yun sa talaga sa rules ng COMELEC. Pero alam niyo naman dito sa Pilipinas, pag-uusapan lang ng konti pero wala din mangyayari, walang justice. So anyway, kaya para sa akin, mabalik tayo dito kay Robin. Masyado siyang arrogante doon sa Senado, pero hindi natin alam kung legit nga siyang nanalo, na ibinoto ng tao. At nakakaawa din ng mga Pilipino dahil sila ang tinatawag na bobo tante. Okay? So marami mga Pilipino na hindi bumoto sa kanya. Yun ang pakiramdam ng mga tao. Ilan lang naman yung So ngayon, kung bumoto man sa kanya ay talaga bobo sila kung hindi sila magsisisi sa pinagagawa nitong si Robin Padilla. Alright, okay, so kailangan meron tayong follow-up video dito kay Robin Padilla. Alright, wala namang ubos yan yung kabalbalan ni Robin Padilla kasi hindi naman nahihiya to Anyway, so salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe pa. Okay, meron mga nagtatanong kung ilang taon na daw ako. So, I'm 27 years old. I'm matured na po, okay? 27 years old, 30 years ago. There you go. So, I'll see you on my next vlog, okay? Alright, peace out.